Duko sa ta sa mga pag-ampo. Father God in heaven, so we humble ourselves tonight. Thank you for this opportunity na nakapagsimula kami sa models of discipleship. Thank you, Lord God, for this group of people who are ready to serve you. People who are, ang puso nila ay talagang gusto nilang maglingkod, magbigay papuri sa iyong pangalan. Lord, wala kaming pinanghahawakang mayroong kami. Hinihintay namin ang iyong pagpapala ng kaalaman, ng malalim na understanding patungkol sa iyong mga salita upang nang sa gayon ay may malakaran kami sa aming paglilingkod. Salamat po na marami, pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po, gawin niyo pong blessing ang inyong lingkod sa mga oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Okay, so kasi models of discipleship, natural, ang una is discipleship. Yan ang title natin. So discipleship, the journey of following Christ. Okay, discipleship is a core of Christian life. Tomo ana, una yung pinakasentro sa kinabuhing Kristohanon, kaning discipleship. If you are considering yourself as a follower of Christ, tapos ayaw mong mag-attend ng discipleship, mali ang imong nahimutangan. Kasi nga, it is a core of Christian life. It is not just about acquiring knowledge, dili lang ni kanang para lang tana ay kaalam, mahitungod sa word ng discipleship, but about transforming our lives to become more like Christ. Ang discipleship is about pagbuhat sa nahibaluan nimong dapat buhaton. Amen mong tapat. Ang discipleship, ang pasabot niini para sa pagbuhat sa angay buhaton. Kasi ang discipleship, happy nato, ay nahibalo, daghan na siyang nabalaan, he knows everything from Genesis to Revelation, disciple na siya. Dili siya matawag na disciple. Ang tinuod nga disciple, more like Christ. O sige, buhat ni Kristo, buhat nimo. Okay? You're following Christ. Now, in this teaching, we will explore an essential elements of discipleship and how we can grow as disciple of Jesus. Point number 1 is surrender and commitment. Tingin kayo mabuti. Pwedeng sabihin ko, I surrender everything to you, Lord. Pero hindi yun ang basihan. Yes, ang pagiging Kristiyano magsugod sa surrender. You should surrender everything to God. But wala mahuman dito. Ang sunod, dapat komitado ka. Kaya surrender and commitment. Yan ang point number 1. Whoever wants to be the disciple of Jesus must deny themselves and take up their cross and follow me. Verse 25, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever lose their life for me will find it. Tingin dito. Dito ngayon magkakatalo-talo. Now, ano bang tinutukoy ng Biblia sa dihang ningon siya, whoever want to save his life will lose it. And whoever lose his life for his sake will find it. Ano ibig sabihin doon? Parang simpleng salita lang yun sa atin. Murag wala tayo murag di kayo natong laluman o sabot. For example, nakabalo kang na buluhaton sa simbahan. And then, versus labada. Okay, simpleng bagay lang yun. Mas giuna ni mo ang panglaba. Kasi nga, eskwela, di ba? Estudyante. That is an act of saving our life. Winagbayo giuna ni mo, kasi nga, you think, nga dapat masiguro nung una na ako ang akong labunon, nga naihalay ko na bago ko mo ato sa church.
Ang problema, pagka humani mo halay, humana ang church. Diba? Okay. So, dito karon magkatalo. Saving your life or, sabi niya, whoever wants to save his life will lose it. Yan sabi. Pero kadtong nawala og kinabuhi tungod sa iyaha, makakaplag niini. Life ang gigamit. But actually, it is applicable. When we talk about life, it applicable in many things. Pwedeng friends. You lose friends because of following friends. Or, pwedeng baliktad, unahon mo imong amigo, unya na si Kristo. And dapat, ganong ingani ang gigamit ka verse para masabtan nato kung sa gyud ay ang kinabuhi sa disipulo. A disciple must follow the leader. Musunod sa iyahang ginasundan. Dili siya pwedeng maghimo sa iyang gustong buhat. Amen. Pag sinabi ni Jesus na yun ang gawin mo, yun ang gagawin. Diba? Pag sinabi ni Lord, unaha usa siya, wala dapat mo unang lahi. Siya lang yun. Ang punto, sabi niya rito, discipleship begins with a radical surrender of our lives. Radical surrender of our lives to Christ. Isuko ang buhay kay Kristo. We are called, tinawag tayo, aron i-deny ang atong kaugalingon. Kung saan yung atong kaugalingon, tanan nga mayroon ta, tanan nga atong gusto, tanan nga atong ganahan, deny yourself. Dumilii imong kaugalingon. Kay ang tanan natong gusto, dili gusto sa Ginoo. Do you believe on that? Okay. O ang tanang gusto sa Dios, dili po nato gusto. Tomo dili. Biblical yan. Sabi, yung gusto ng unod, dili gusto sa Espiritu. Ang gusto sa Espiritu, dili gusto sa unod. Tama? O kita na apat sa unod. Amen. Nakapunta? So, dili siya magsumpakik ron. Siya deny ourselves. We are called to deny ourselves. So, dili lang din party ka, nakasimba ko, amay ka, nakapaminaw ko sa pulong. Ang purpose ni ini, mao nga ikinabuhi ang unsay giingon sa Diyos. Surrender. So, diyan ka sugod. Surrender. Now, pag sinabing deny yourself, that is, agaganina sa surrender our lives to Christ. Pag denying ourselves, that is taking up our cross. Di dali mag-deny ng sarili. Mugawas yun kung kinsa ka. Do you believe? Diba? Usahay, pagka di mo mabantayan, mugawas yun ang kinaiya na ikaw. So, denying yourself is like taking up your cross. Diba? Sabi niya. So, take up our cross and follow Him. Sunod. Pag sinabing sumunod ka, huwag kang gumawa ng iba. Okay? Sumunod ka sa Kanya. This means, letting go of our own agendas, paminaw paayo, ipadapling sa muna, biyaan ang itong kaugalingong agenda, and submitting to God's will for our lives. Ibig sabihin, dili nang imong agenda ang masunod, beginning today, kundi ang agenda na ni Lord mo ay masunod sa imong kinabuhi. Bukat no, ang magiging disipulo. Hindi siya lalim. Abi na kong galing na pastor, mura na ka lang ka-eskwela. Yes, mura ka-eskwela. Pero kini, kinahanglan nga, ang mag-eskwela, pwede ka-eskwela na ka, pwede mo katon kag dili, okay ra. Pero ang pagiging disipulo ni Lord, kinahanglan mo tuman yung ka kung unsay imong nakatunan sa iya. Otherwise, dili disciple ang tawag sa imo. Amen?
Kita nito gasunod-sunod kay Jesus, dili to tanan gasunod kay Kristo. Ang uban nagalantaw ra, gapaabot kung unsay buhatong mali kay i-criticize nila. There are people in the church nga nagahulat lang nga masayop ang leader para inaang i-criticize. So ayaw pagiging parte nila. Dapat ikaw to nitabang sa leader ng church para mas mag-grow ang church. Amen? We are a family. Pag sinabing family, we help each other. May pamilya ba na pasagdaan lang nimo si mama, pasagdaan lang nimo si papa, bahalang paningkamot mo kay ngano bitang tuga-tuga mong panganak. May pamilya bang ingana ngayon na ginikana na paningkamot mo? May mga anak kay ingana, tama? Nga moingon sa ginikana, tuga-tuga mong panganak, hindi mo mabuhi. Hello? But as a family, at sa atong trabaho, we help each other. Nagtinabangay ta. Amen? We are not biting each other. Pero may mga church na gano'n, tama? But we are not one of them. We help each other. Kaya na importante ang fellowship for you to know kung saan ang kahimtang sa imong igsuon. Kung unsa na ang iyang kinabuhi, maayo pa ba, tama pa ba ang iyang pagginhawa? Basig panagsarang, di ba? Importante ang ingani. Sabihan niyo? So, igsuon, dito nisulod na sa commitment. Importante, una, kahit surrender mo na kay Lord, kung wala kay commitment, di ka mo agwanta. Kay sultian taga, walay simbahan na perfecto. Amen. Uy, wala may nag-agree. Amen ba? Naba mo'y simbahan nga nakitang perfecto? Diba? Mura kung nag-gwapa o gwapo, tanan gwapo o gwapa na ay apan. Hello? Nainindot kay Itsura, pero may diferensya mo lakaw. Diba? Okay ta kayo, na-ayang may diferensya. Talagang na ay apan. O katong apan nga nakita mo sa iyaha, wala kang kabalo, basig ikaw ang gikinahanglan para mas magiging lindo, madungagan pa ang iyang kagwapa. Diba? Ingana po sa simbahan, ayaw pangitaang sayop. Kaya kung sayop imong gipangita, adito ka komitado to criticize the church. So our commitment is to grow the church. Diba? Kasi mga disciple ka. Inamong tapat, disipulo ka sa Ginoo. Ayan. Praise God. So ngayon, reflect on areas of your life. So tanawa imong kinabuhi. Asan dapita where you need to surrender more fully to Christ. Unsang dapita, unsang bahina sa imong kinabuhi nga kinahanglan i-surrender nimo tanan sa Dios. Ngayon, pag nakita mo, murag kaning dapitan ay problema, wala na ako masurrender tanan sa Ginoo. Napaghihapoy ako ang agenda nga gina-apply sa imong buhaton. Pag-ampo, pangayong kaisog. Diba? Pray for courage to make difficult decision to obey God's leading, even when it's challenging. Ito na mga mabalaan ang imong commitment kung na ay challenge.